Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami pong mga piling kabataan ng GNTRC ay maghahandog ng dula-dulaan na pinamagat ang mga kamay na puno ng pag-iibig. Nay, nandito na po kayo. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Nay, Ate Lucia, ito na po si Tatay. Tuturuan ko na po siyang umupo at makubad ng sapatos. Ang galing ah. Hindi na magsisend ng buo. Salamat, Mario. Salamat, anak. Pasensya na sa gawaan ngayong araw. Sobrang init at mabibigat ng mga bakal semento na pinagbubuhat namin. Pero ligtas pa rin kami nakauwi. Bakit mo naman? At kasama ko na kaibigan niya. Hindi mo nga sa iyo mo kasi, no? Ang may pawis sa talikabo. Nakakakila kayo ng garas sa kain natin. Ilan taon sila ba nagtatago at magkakalit sa pagbago ng buhay natin? Yung asawa ng mga kapatbahay natin, trabaho at dating. Tapos ikaw, laging gustusin, marumi at walang may pagmamalaki. Tama naman si nanay. Tayo naman eh. Naiiya nga po ako sa mga kaklase ko. Tinatanong nila kung ano ang trabaho nyo. Trabaho doon sa gusali daw? Nakakaya naman po. Ang mga tatay nila ay nagtatrabaho sa opisina. Nakasuot ng magagarang damit at sapatos. Tapos kayo, laging marumi at laging puno ng semento ang katawan. Hindi kayo nakakapagbigay ng gusto ko. Kaya laging nakakahiya ako. Ay, ate, huwag naman po kayo magsalita ng ganyang kay tatay. Magulat naman dalawa po siya. Nakikita ko po araw-araw po siyang maagang umaalis at gabi na umuwi. Siya po ang bumubuhay sa atin. Manahimik ka dyan, Mario. Bata ka pa at wala kang alam. Lagi ka nalang panik sa kanya. Kung mayaman lang sana ang tatay natin, hindi tayo maghihirap at hindi ako mapapahiya. Sandali lang, Lisa, Lucia. Kaya ko na nagsasalita ng ganito dahil hindi niyo nakikita ang nakikita ko at nakikita nito si Mario araw-araw. Akala niyo ba laro lang ang ginagawa namin sa gawaan? Alam niyo ba kung paano magbuhat ng bakal na mas mabigat pa sa tao at matalim pa sa patalim? Alam niyo ba kung paano tumagal sa init ng araw mula pagsikat hanggang paglubog, nakatayo sa ilalim ng sementong mainit at nakakapasok? At paano ito naman nakikilang ni Roberto? Pamilya kami nag-uusap siya, asawa ko, siya ang Manila, kaya kami ang magkaroon ng magsalita kung kulang o sa mga magigibigay niya. Nakikialam ako dahil kaibigan ko siya. At masakit sa akin na makita siyang pinapahiya ng taong gagawin ang lahat. Alam niyo ba na kahit sumakit na ang likod niya na parang nabibiyak at nanginginig sa kanyang mga balikat, ayaw niya pa rin huminto. Sinasabi niya sa akin, Berto, kailangan ko itong tapusin. Gusto ni Lisa ng gamot sa rayuma. Gusto ni Lucia ng bagong sapatos at gamit. Kumakain lang siya minsan ng kanin at asin o tinapay sa gawaan para lang madagdagan ang maibibigay niya sa inyo. At mabuti pa itong bata na ito, si Mario. Handang ibigay lahat para lang mapahinga ang ama. Samantalang kayo, wala kayong ibang alam kundi maghingi at magreklamo. Berto, tama na. Hayaan mo na sila. Alam nila ginagawa ko ng mga kaya ko. Salamat, Mario. Ikaw ang pahinga ko sa mundong ito. Ay nako, puro lang drama yan. Kung mahal niya talaga kami, sana naman naganap din ang mas magandang trabaho. Uy, huwag niyo kami papayain sa mga kwento niyo. Ang kailangan namin ay pera, ganda, at kagigawaan. Umalis na nga kayo kayo magpaligo. Nakakasama naman kayo sa aming paningin. Tawag niyo po ngayon. Magpanga na lang po kayo dito. Tutulungan ko po kayo sa lahat ng gawain. Huwag lang po kayo umalis. Sobrang punta na po na mukha niyo, Tay. Ang galing na siya. Anak, alam mo naman kailangan ko pang kumita. Alam mo naman madami pa tayong utang at kailangan nanay at ate mo. Pag
Pag hindi ako umalis, baka magalit na naman sila. Ayokong marinig ang kanilang mga masasakit na salita. Habang ang ibang ama ay nasa piling ng kanilang pamilya at tinatanggap ng pagpupugay si Tatay Marcielo at si Roberto, ay lalakad na naman patungo sa gusaling ginagawa. Kahit sigil nila ni Mario, matigas pa rin ang desisyon niya. Akala niya ay ayos lang ang lahat. Hanggang sa biglang dumating ang isang pangyaring bago sa lahat. Kanina ko si ate. Nay! Ate Lucia! Tulong po! Si tatay ko! Bumaksak po sa trabaho! Alam, hindi na po humihinga! Bilisan niyo po! Why? Emma, bumagsak na naman ba sa trabaho? Wala, ganito rin naman yung pinag-iwan ni tatay. Ang importante, wala na kanina. Nakakawin kayo. Dahil wala na ang wispeto nila. Tingnan niyo siya. Tingnan niyo ang ama at asawa mo. Ito ba ang gusto niyo? Bumagsak siya habang nagtatrabaho para sa inyo. Kahit araw ng mga ama, kahit dapat ay nagpapahinga siya, nasa gawaan pa rin siya para sa inyo. Dahil takot siyang umuwi nang walang maibibigay sa inyo. Takot siyang marinig ang paninisi ninyo. Mabuti pa ang batang ito na si Mario. Bata pa. Pero mas nakakaintindi pa sa inyo. Ito po. Kulit ko. Mahal ko po. Lahat po ng pagod niya. Para sa inyo po lahat yan. Para kay Lisa, gamot sa rayuma at pangkatas ng buto. Para kay Lucia, mga bagong gamit at dam na matagal na niya gusto. Para kay Mario, simple kwaderno at lapis lamang dahil naiintindihan niya naman. Para sa akin, pahinga lang naman pero pwede naman bukas. Marcelino, Diyos ko, Marcelino, lahat-lahat para sa amin. Kahit kami wala ay... Marcelino, Diyos ko, Marcelino, lahat-lahat para sa amin. Kahit kami ay walang ibang sinabi sa'yo kundi masasakit na salita. Kahit kami dalawa ay laging galit at nahihiya sa'yo. Kahit si Mario lang ang laging nandun para sa'yo. Ikaw, Marcelino, ang nag-iisip para sa amin. Mario, anak, nandiyan ka ba? Salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Berto, salamat sa pagdamay. Isa, Lucia, pasensya na. Pasensya na kung di ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Pasensya na kung palagi ako marumi at maalikabok. Gusto ko lang kayo maging masaya. Si Mario, huwag yan pabayaan. Mabuting bata yan. Tay! Huwag niyo po kaming iwan. Patawad po. Ako ang may kasalanan. Ako po ang walang kwentang anak. Tay! Patawad po. Pinaya ko po kayo at nilayo ko po kayo dahil sa trabaho niyo. At kayo, Mario, patawad kung hindi ako naging mabuting ate. Hindi ko alam na ang bawat butil ng pawis niyo ay galing sa dugo at sa lakas ni tatay. Ang mga kamay na ito ang nagpalaki sa akin upang may matirahan at
kayo. Hindi na po kami magrereklamo. Nandito po kami lahat para sa inyo. Yes. Sa araw na iyon, hindi regalo o salo-salo ang naging pagdiriwang nila, kundi ang muling pagbubukas ng kanilang mga puso. Sa pag-aakalang mawawala na ang ama, doon lang nila lubos na naintindihan ang halaga ng bawat sakripisyo niya. At sa tulong ng isang tapat na kaibigan at isang anak na wagas ang pagmamahal. Nabunyag ang katotohanan ng ang tunay na kayamanan ay wala sa magarang damit o ginto, kundi sa wagas na pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Mabuti at naibigyan na nilang halaga mo kaibigan. May dalawa kang anak na nagmamahal sa'yo. Isa na laging nakaalala at isa na ngayon ay Nabili ako. Dadali ka sa kasi Rina. sa akin ito. Pinamigay Dapat lahat kayo may emosyon.